Alamin muna natin ang mga kaganapan sa Hong Kong kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa balitang ito ni MJ Mondihar Live. MJ. Roy, magandang gabi mula dito sa Hong Kong. Napakasaya nga ng event ni former President Rodrigo Duterte kasama ang siyam na Duterte Slay Senatoriables. Pinasinayaan pang event ni VP Sara Duterte. Duterte pa rin ang sigaw ng mga kababayan natin sa Hong Kong sa OFW Pasasalamat event kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Personalan dito ang former President para paunlakan ang imbitasyon ng Filipino community. Sa kanyang speech, pinasalamatan nito ang mga kabayan natin o yung mga OFW dito sa Hong Kong sa malaking ambag nila sa ekonomiya ng bayan. May patama rin siya sa napabalitang arrest order sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa dating presidente, ang lahat ng ginawa niyang pulisya bilang Pangulo ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Nagbiro naman ito sa harap ng OFWs na kung tutuluyan ito ng ICC ay mag-ambagan na lang daw ang mga kabayan para magpagawa ng statwa. Para sa kanya, katabi daw ni Doc Jose Rizal. Ginit naman ng dating PRRD na hindi ito natatakot dahil wala naman itong ginawang mali at labag sa batas. Umani naman ang malakas na palakpakan ng speech na ito ng former Chief Executive. Nauna namang nagbigay ng mensahe sa harap ng Filipino crowd si VP Sara Duterte. Buod ng kanyang mensahe na maging mapanuri ang mga botante sa eleksyon at huwag magpadala sa vote buying. Naghayag rin siya ng suporta sa buong siyam na Duterte senatorial slate. Bago dumating ang dating presidente ay nagsalita naman sa harap ng KOJC at Philcom crowd ang mga pambato ng PDP at ng Duterte lineup. Kinilang dyan sina attorneys Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, JV Hinlo at Vic Rodriguez. Video message naman ang pinadala ni Senator Bato de la Rosa habang present naman si Senator Bongo. Andito naman ang independent senatorial si Dr. Richard Mata habang nagpadala naman ang representative si Attorney JV Hinlo. Si Pastor Apollo C. Kibuloy naman ay kinatawan ni KOJC, Executive Secretary Sister Eleanor Cardona at ng abogado niyang si Attorney Estrelito Torion. Present din ang mga party list na allied o aligned sa Duterte Senate slate. Samantala, naghayag naman ng suporta dito sa Hong Kong si VP Sara Duterte at Senator Robin Padilla para kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yes, oo. Sabi ko nga, unang-una, huwag ibenta ang boto. Sa pangalawa, tingnan natin kung ano yung mga pangako ng tao no, at naibigay ba niya yon. No? And then, pangatlo, ay hindi dahil sikat iboto natin. Hindi dahil galing sa dinasiya iboto natin. Tingnan natin ang kandidato. Tingnan natin si Pastor Kibuloy at kung anong madadala niya at may tutulong niya para sa bansa. Troy, nandito tayo ngayon sa park, no? Kung saan katabi lang ito o adjacent lang ito sa Southern Stadium. Dito kanina, no, yung ating mga kababayan, punong-puno yan kanina na ating mga kabayan na naghihintay at nagbabakasakaling na makadaupang palad ang mga senador, lalo na si former President Rodrigo Duterte. Dahil ang panuntunan dito sa Hong Kong ay kung halimbawa ang venue ay nasa 2,000 seating capacity, dapat hindi talaga lumagpas sa 2,000 katao ang nasa loob. At mahigpit sila dito, pag lalabas ka sa venue, abay mahihirapan ka na pabalik. Kaya ang organizers ng OFW Pasasalamat dito ay talagang nakabide no, sa mga panuntunan ng Hong Kong. Kaya yung mga hindi nakapasok sa venue, dito sila kanina nagantay at dumaan ng ilan mga senatoriables kanina no, sa kanilang paghihintay kanina. At masayang-masaya ang mga kababayan natin dito. Isa rin sa balita na kuha natin kanina, Troy, today lang natin no, na-confirm ang attendance ni VP Sara Duterte. At natanong natin yung ilan sa ating mga kababayan na nakita siya kanina na sumakay sa train system dito sa Hong Kong. At alam mo ba, pagpunta niya ng Southern, wala siyang service. Nag-taxi lang ang Vice Presidente. Ganyan siya ganyan siya, Troy, napaka-subisepa, napakayano, no? Talagang wala siyang kaarte-arte sa kanyang katawan. Ang importante ay makita niya lang ng personal at makadaupang palad ang mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Ang mga volunteer naman ng Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement, abala-kabala. At sinagot nila kanina, no, ang mga members ng KOJC at mga manggagawa ng KOJC ay nag-represent din kay Pastor dahil maraming tanong ating mga kababayan dito at ipadiliwanag din kanina sa aktibidad. Mula dito sa Hong Kong para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Troy.
MJ, talagang napakainit no yung pagtanggap ng mga overseas Filipino workers na naandyan ngayon sa Hong Kong, yung pagtanggap nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And in fact, kahit yung mismo pag-alis ng dating Pangulo dito sa Pilipinas papuntang Hong Kong ay it put the Philippine media no in a frenzy. Parang active yung media natin dahil andun nga si dating Pangulo sa Hong Kong. Pero bukod pa dyan, meron ding mainit na mga pangyayari ngayon, lalong-lalo na sa Davao City International Airport because merong mga pulis na andun ngayon or was there earlier and ang usap-usapan o ang napapabalita ay naroon sila para hintayin ang pagbalik ng dating Pangulo para pusasan ba ito batay sa isang order ng arrest warrant ng ICC. Nakarating na ba ito sa dating Pangulo? Well, Troy, kung pagbabasihan mo yung naging speech kanina ng dating presidente, nabanggit niya, without anyone or somebody telling him na ito yung nangyayari sa daw, malamang nakarating na ito sa kanya dahil nga ang issue na yan ay binigyang diin niya doon sa kanyang speech kanina. Pero nakausap natin kahapon dito sa Hong Kong, ang isa sa mga tumutulong kay former President Duterte sa kanyang security, si former NICA Chief Alex Paul Monteagudo. Pinabulanan nga yan na pumunta dito ang presidente para tumakas o takasan ng ICC. Sabi ni retired General Monteagudo, never tinakasan ni dating Pangulo Duterte ang issue ng ICC. At bagamat nandito siya ay para paunlakan o pagbigyan ng request ng libo-libo nating mga kababayan na siya pasalamatan sa dami ng nagawa niya para sa mga bagong bayani ng bansa. Troy. Maraming salamat, MJ Mondihar, para sa iyong balita.